Bakit ba nila dapat bilhin niyang ganyan? Unang-una, mas mura to. Pero sa specs niya, hindi nagkakalayo sa mga ibang handheld na tulad ng Legion Go. Kung gagamit ako niyan, nakasaksak siya habang ginagamit ko, okay lang kaya? So ito nga pala mga pangas yung ROG Ally X. Isa to sa mga talaga namang malakas na gaming handheld. Kagandahan dito is libre na po yung games nito. Bakit kailangan nilang bilhin si Legion Go? Tapos sa pagdating sa resolution talaga, ito yung may pinakamalinaw na resolution pagdating sa lahat ng gaming handheld. Isa sa mga tanong nila, yung gaming handheld na yan, pwede ba pang trabaho yan? May keyboard mouse naman kayo. Ito yung magiging PC nyo. Yes, tama. Oo. Pili lang kayo dito kung ano yung papadownload nyo or ipapalagay nyo. Ayan, sobrang dami ng mga yan. So lahat ng interesado mag-installment ng gaming handheld, available na yan dito. Pero mas makunat yung battery nito. Yes, tama. Yun, mas matagal malobat to. Kumbaga, yung presyohan kasi ng mga ganyang mga pants, depende sa magkano nila nabili or magkano nila nakuha, depende sila sa ganun. Kung ano ba yung bibilin mo sa dalawa, Legion Go ka ba o Legion Go S ka? Kasi yung presyo niya magkalapit lang talaga. Ito kasi magaan lang. Pag mga OLED, magaan lang din. Ito yung pinakamagaan na handheld na nahawakan ko talaga. Sobrang kunat ng Battery. Battery nito. Pero ngayon, mas bumaba pa pala yung presyo ngayon ng Steam Deck na to. Or B1, may pwede na silang mag-modify. Yes, pwede na yan. Sa mga games naman ito, wala namang problema. Pwede natin dagdagan din. Parang Steam Deck din siya. So, mamimili na kayo. Mga bago na yun, mga NBA 2K26. Lagyan natin Pwede dito. pa dyan? So, parang sa akin, ito talaga yung pang family bonding. Pwede mo nang kaling sa TV. Yo, what's up sa inyo mga pangs? Kumusta kayo? Isang maganda at masayang araw na naman ang pagsasamahan natin ngayon sa panibagong araw, panibagong video. At today mga pangs, nandito tayo ngayon sa Green Hills at matagal na rin kasi tayong huli natin nakapaggawa ng game or mga gaming console or gaming handheld. Kaya naman sa video na to, ipupuntahan natin yung ginagawa natin ng gaming handheld para sa ganun makapag-update sa inyo at kung sakali nagbabala ka rin bumili at dito rin ako bumibili ng aking gaming handheld. Kaya naman sa video na to, samahan nyo ako mga pangs at pero siyempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakaka-like sa video na to, huwag mong kalimutan. At siyempre, mag-subscribe, hit mo notification bell para lagi kang updated sa mga ginagawan ko. Kasi kung once hindi ka nakasubscribe or hindi ka naka-like or hindi sa'yo magpa-pop up yung ating video sa mga susunod na upload natin. So tara, punta tayo doon sa Bake Game Shop sa ginagawan ko. At sa mga oras na to, andito na tayo ngayon. Ayan, medyo maganda pumunta kapag ganito kasi mai-entertain ka talaga. Okay? Doon yung pupuntahan natin, banda. Nakikita nyo yan si Kuya Yuri at si Jake Cyrus. Tara po na tayo doon. Sa mga nagbabalak nga palang pumunta dito sa may Bake Game Shop, AI04 na nga pala sila ngayong November. Nagre-reshuffle sila dito kaya mas maganda bisitahin yung kanilang FB page. Pinaka main store nga pala nila is doon sa taas, Shopville Plus, 3rd floor. Meron sila dito sa Tianggian. Kung naghahanap lang naman kayo ng mga gaming handheld ay tamang-tama, marami yan dito na pagpipilian at suwak na rin sa budget nyo. Okay, so dito tayo ngayon, nagbabalik tayo sa Bake Game Shop. Kasama natin dito si Kuya Yuri. Hello po. Ayan, so dito magkapakita lang naman tayo mga pangs sa mga posible nyo mabili dito na gaming handheld. At ang mga uunahin natin dito, yung mga pangmalakasan na gaming handheld talaga. Ito kasi, kahit saan mo siya pwedeng dalhin, Yes, tama. Na naka-Windows. At the same time talagang yung pang-gaming talaga to. Ito yung pinakamas malakas dito sa lahat Ay! Itong Pinakamalakas. ROG Ally X. Pakita natin. Pag sinabi talagang ROG, grabe talaga. One of the best. Yes, ito yung hawak na gumawa nito, Asus. Pag mga ganito. Pagdating kasi sa gaming talaga, sa gaming laptop, ROG talaga Kaya tingnan mo naman, ROG Ally X. Yes. Pero gusto ko rin yung ibago, yung ROG Ally Xbox. Diba? Yeah, parating pa lang naman. Parating na yung Xbox natin. So, itong ganitong ROG Ally X na to, gaano kalakas to? Ito, malakas to. I-compare mo sa iba to, ito na kasi yung parang top of the line muna bago magkaroon ng Xbox na ROG. Mas smooth yung gameplay nito kasi sa One Extreme na rin yung it's 24 GB yung RAM. Taas. Pagka bumili ka nito, 1 TB agad ang storage. ang storage niya. Yes, pero itong binibenta namin ngayon, nasa 2 TB na siya internal. Dinagdagan nyo? Upgraded. Oo, internal kasi yun So, pwede naman, kahit kayo mag-upgrade, pwede, madali lang naman yun
So, hindi naman mawawala yung warranty pag nag-upgrade kayo ng memory. So ito nga pala mga pangas yung ROG Ally X. Isa to sa mga talaga namang malakas na gaming handheld. Yung resolution nito, gaano kataas? 1900. Para sa mga gaming handheld, okay na yon. Kasi Okay. pagka ginawa nating 4K to sa maliit na monitor, na Mas screen mabilis lang, kumain ng battery. tsaka syempre, hindi mo ma-appreciate yan kasi ang 4K na resolution is pang malaking TV talaga yun. Hindi Baga masakit sa pang mata. 2K not bad, di ba? Oh, 2K, yung Legion Go yun, okay na yun. Yan. So dito tayo mga pas. Kung sakali naghanap kayo ng ganito, eto lang mo po napaka-limited lang nito. Sakali na bibili nyo to or maaabutan nyo to dito, available pa siya hanggang ngayon. Pero kung sakali, magkano yung presyo nito? Dito bibigyan natin 2 terabyte na to. Bibigyan namin to siguro may hanggang 48,000 may ano pa naman yan. May last price pa naman. Pag usapang gaming handheld 2 talaga, terabyte yan. usapang gaming handheld, hindi po basta-bastang presyong mababa yan. Kumbaga yung mga binanggit pa nga niya ng presyo, tutusin, okay na yun eh. Kasi gaming handheld siya, hindi po talaga siya yung literal na mumurahin lang. Yan, available yung 2 terabyte. Kagandahan dito is libre na po yung games neto once na bumili po kayo dito. Ang daming games na malalagay dito. Oh, napakarami. Yung mga bago ngayong games yung mga Little Nightmares 3. Nandiyan na rin yan eh. Tapos Silent Hill F. Malalaro mo na dyan, yung Lost Soul Aside, andyan na, may mga crack na kasi yung mga yun, so malalaro mo na talaga, smooth na siya dyan. Para sa akin, isa to sa mga magandang gamitin din. Windows na rin kasi siya. Yes. Kasi may mga nagtatanong dito, makapaglaro na ba sila ng Dota 2? Yun kasing karamihan naglalaro eh. Pwede bang maglaro dito ng ML? Pwede ba? Pwede. PC din to. So, PC shop. Unang-una, kung gusto mong maglaro ng ML, may ida-download ka, BlueStack ata yun. BlueStack na emulator so, magiging, ano na siya, parang Android. Para maging Android. So, pwede mo i-download yung ML. Sa Dota naman, kasi pwede ka mag-install ng Steam app dito. Steam, Steam. Hindi lang ng Steam. Yung Dota app sa Steam, yung meron din sa Xbox. Kung may Xbox Game Pass ka, pwede mong i-sign in dito. Epic, yung mga ganun. Pwede to kasi PC siya. Kung ano yung ginagawa mo sa PC, same na same. Parehas na parehas. Parehas lang. No, Legion Go na. Etong Legion Go naman na to is dito tayo bumili sa Bake Game Shop mga pangsa at hanggang ngayon ginagamit pa rin talaga natin siya at abangan nyo nga pala yung review natin doon at ito nga pala is 512 siya. Yes. Grabe ang kinis pa talaga nito no? Mabilis pala ito magkaubusan dito no? Yes, yung mga ganyan. Gusto kasi nila yan lalo na pag yung mga nagbabarko. Ito yung mga hinahanap nila kasi wala naman kasi libangan doon. Kasi sa barko kasi siyempre alam nyo naman talagang pagkatapos ng trabaho wala na. Di naman sila pwede tumalon sa barko. Wala rin namang internet kasi sila daw doon. Yes. Karamihan sa kanila walang internet. Pagdating kasi sa games, depende sa games sa kasya dito. Yes, upgradable naman yung ano niya. Yung memory niya, pwede kayong bumili ng micro SD. Ano ba mga micro SD na pwede dito? Mas maganda kung yung brand niya. Tapos, unang-una, siyempre, dapat original. Tapos, Okay. A2. Extreme or Extreme Pro. Extreme Yan, Pro. Sa A2 na may nakalagay na A2, yun, pang gaming yun. Pang gaming. Wag yung mga A1. Kasi yung mga A1, pang camera lang yun, pang picture lang. At Tsaka least, para mas mabilis siya mag-copy. Ayan, so sa mga interesadong bumili ng Legion Go kaya, bakit kailangan nilang bilhin si Legion Go? Walang masyadong idea kung bakit dapat nilang bilhin si Legion Ito yung unang-una kasi itong Legion Go, malaking screen. Tapos sa pagdating sa resolution talaga, ito yung may pinakamalinaw na resolution pagdating sa lahat ng gaming handheld. 2K resolution to. Tapos yung refresh rate niya, 144 Hz. Yes, 144. Tapos pangalawa, yung controller na tatanggal. So Isa pa pwede yan. mong gawing mouse yung yung controller nito. Yung pwede mo siya yung kapag naglaro ka ng Valorant. natatanggal siya. Yes, Yan, ginagamit ko tatanggal siya. to. Tapos, pwede mo rin siya, ito kasi napakaraming button nito sa likod, pwede mo i-key map tong mga to. Pakita natin. Ang daming button. Sa button na to, parang hindi mo naman lahat magagamit Oo, siya yung magagamit eh. Pero, di ba, at least meron siyang, kung gusto mo nang ma-maximize talaga yung shortcut sa mga button yan yun. Tsaka hindi to basta-basta umiinit, di ba? Yes, Isa sa mga tanong nila, yung gaming handheld na yan, pwede ba pang trabaho yan? pwede to. Pwede to kasi yun nga, unang-unang computer to, may pwede mo siyang lagyan na Microsoft Office. Yun na naman Photoshop, pwede rin naman to. Sa mga nagtatrabaho like sa mga opisina, Yes. teacher, Lagi nilang dala yung laptop nila, di ba? Ito lang dinadala nila. di ba? Magaan, tapos kung Compact sakali lang. naman may monitor naman kayo sa office nyo or sa may keyboard mouse naman kayo, ito yung magiging PC nyo. Yes, Di tama. ba? Oo. So sa presyo ba ngayon niya, nasa magkano na ba siya? Sino sa 512, naglalaro siya sa 38,000. 30 ang boro na, no? Mababa na ngayon. Ang baba na. Kung isipin nyo mapas, yung kuha ko dati dito, yung nasa 40 plus pa yun, di ba? 40 plus, Di ba? 40 ngayon plus. medyo bumaba na siya. Siyempre, alam natin, pagka mababa yung kuha namin, mababa rin namin binibigay. Yes. Meron silang mga matataas
sa gig, pero depende yan kung may available o hindi. Yes. Pero mostly naman, meron naman kaibang available na gig. May 1 diba? terabyte din kami ngayon. Yun yung mga ganun. So, sa 1 terabyte, magkaiba yung presyo sa 512. Yes. Yan sa interesadong bumili ng gaming handheld, especially Legion Go, isa yan sa parang, para sa akin Kickstand pa to. Ito lang din yung handheld console na may kickstand na siyang built-in. Yun So, pwede mo na siyang itayo, tabletop, ganyan. Yun Yan naman siya. Hindi mo na kailangan bilihan ng case na may kickstand. At siyempre, sunod natin is itong Legion Go S. Legion Go S. So, ito mas compact to compare mo dun sa naunang Legion. Ito naman yung processor nito, Z2. Z2 Go S. Go S. Yes, ito yan. Parang ito naman mapas, kung makikita nyo siya, para lang siyang katulad ng ROG. Mga ROG. Ally. Hindi na kasi natatanggal yung controller. Yes, pero tas konti na lang yung mga pindutan. Yes, ito. Parang same lang sila ROG. Pero parang mas maano yung exhaust nito. Exhaust niya, dinagdagan siya ng exhaust dito. Meron dito, mas meron din dito. Kumbaga yung resolution nga lang nito, mas bumaba siya ng mas konti. bumaba. 1900 same ng ROG. Pero mas makunat yung battery nito. Yes, tama. Yun. Mas matagal malobat to. Itong Legion Go S. Tapos yung tracker niya, pinaliit na. Hindi na tatanggal yung controller. So, talagang na siya. Handheld talaga siya. Yeah, kumbaga may pros and cons din naman talaga mga pangs. Katulad nito, ito may pros and cons din to. Mabigat siya. Mabigat. Yun yung cons niya. At the same time, yung kanyang battery. Pero yung pros naman dito, mataas yung resolution niya. Di ba? Maganda siya sa mga pang-gaming. Dito naman, parang balance lang siya Yung cons and pros niya. 120 Hz yung refresh rate naman ito. 120 Pero sa Hz. paggaan, parehas lang naman sila. Parehas lang ng Legion. Na meron din naman siyang app ng Legion Go Space meron. Baka kadalasan mo nagkakaroon kayo ng ganyan. Ito yung madalang yan. Kumbaga, yung presyohan kasi ng mga ganyan mga pangs, depende sa magkano nila nabili or magkano nila nakuha, depende sila sa ganun. Kaya minsan, may mataas sa presyo, may mababa. Kaya hindi nagiging consistent yung presyo dahil depende rin yan sa mga taong nagbebenta sa kanila. Ganun yan. Pero kung mayroon silang sariling supplier na consistent sila sa presyo. Tama. Pero dahil hindi naman sila ganun, depende rin naman sila sa mga nagbebenta, sa mga binibili nila, ganun yung presyo. Kaya magkano yung presyo niyan? Ito naglalaro sa 38,000. Naglalaro sa mga price range siya, 38,000. Parehas lang sila ng nauna. Pero mas latest to. Isipin nyo mapapaisip ka kung ano ba yung bibilin mo sa dalawa. Legion Go ka ba o Legion Go S ka? Kasi yung presyo niya magkalapit lang talaga. Para sa akin kasi parang both sila pareho Di ba? Pero ito magaan lang talaga siya. Medyo magaan. Magaan. Parang hindi naman. Mas maliit yung screen ito ng konti. Parang 8 ata, tapos ito 8.8 pang Legion Go. Pero mataas yung memory niya. Storage ang memory nito. 512 din. 512 talaga lumabas nito. 512. So yun din. Expandable naman siya kung may micro SD. Nice Sa ROG Ally, isa rin siya. Kung makikita nyo, parang parehas lang siya, no? Yes, ito naman, ROG Ally. Bago magkaroon ng X, ito muna, ROG Ally Extreme. Ito naman, Z1 Extreme din naman siya. 16 gig yung RAM. Memory nito, meron kaming available na 512, 1 terabyte, 2 terabyte. Yun. Gusto nilang bumili sa ROG Ally na yan. Bakit ba nila dapat bilhin niyang ganyan? Unang-una, mas mura to. Pero sa specs niya, hindi nagkakalayo sa mga ibang handheld na tulad ng Legion Go. Mas magaan siya, mas handy to kung compare mo talaga sa ibang handheld. Yun nga, budget meal, tapos hindi nalalayo yung specs niya. Solid yun Yes. Budget meal, magaan. Windows pa. Windows Computer pa. din siya. So parang kayang gawin nito yung mga kayang gawin ng ibang gaming handheld. So parang mapapaisip ko talaga, no? Kahit gusto naman nila bibili sila nito. Tapos gusto nila mag-upgrade, swap naman nila din sa iba, di ba? Ang isa sa mga pinaproblema nila, kung gagamit ako niyan, nakasaksak siya habang ginagamit ko, okay lang kaya? Okay na okay yun kasi may mga battery optimized na itong mga to. Lahat sila. I-on mo, i-enable mo lang yun, okay na. So parang di pala sila dapat matakot na masira yung battery. Tama. Ganda. Isipin nyo mga pangs, no? Kagandahan sa mga gaming handheld ngayon, hindi mo na kailangan matakot na habang ginagamit mo naka-charge. Price range nito, di ba? 512 gig, nasa 28,000 lang to. Di ba? Pero nakadepende pa yung mga pangs kung magkano nila kinukuha. Yung presyo kasi, posibleng mababa yan, mas mababa yan kapag mas mababa nila nakukuha. Mas maganda, punta na lang sila rito. Pwede negotiable naman lahat yan. Yes. Kaya ibigay, bibigyan. Sige lang. Kung nasa inyo naman yun, kung kaya nyo naman humingi ng tawad dito, basta huwag kayo lumuluhod, Kuya, meron akong tanong dito. May nag-comment kasi na binarat daw yung laptop. Dito? Ano ba yun? Actually, hindi namin natatandaan. Kung meron man, kung sinasabi binabarat, depende
kasi yan eh. Depende yan sa specs, sa appearance ng laptop ninyo. Tapos siyempre, depende rin yan sa mga kumukuha. Actually, hindi kami mismo yung kumukuha ng laptop. Nire-refer lang din namin yon sa mga kumukuha talaga ng laptop. Kami, hindi kami kumukuha ng laptop. Talagang pang sarili na para ibenta. Kung pagkano i-value nila sa laptop nila, yun din nasasabihin namin sa inyo. Kasi depende rin sa stocks niyan. Tsaka kung alin ba, mas mabenta ba yung model na yun? Luma na ba? May mga parts pa ba yun? Ganyan naman pagbabasihan nila dyan. Hindi naman tayo basta-basta mambabarat kung hindi na wala namang basihan. Sa mga gusto nga pala magbenta dito, eto lang hindi man talaga sila totally tumatanggap ng mga ganyan. At hindi po sa kanila direct yun. Merong ginagawa kasi dito, pupunta sila sa mga nagbebenta nga ng laptop, gaya nga sabi ni Kay Yuri, doon nila pinapapresyohan kung magkano nila kukunin. So kung hindi sila magde-decide nun kung magkano yung presyo. Like for example, binenta mo siya ng 30k at kukunin lang nila ng 50k, hindi po nila kasalanan yun. Po doon, yung kukuha, hindi po sila. Kasi di naman talaga nila bibenta yun dito sa mismo ibenta din ng iba yun. Ganun lang sa mga nagsasabi na... Depende rin kasi kung mahal nyo nakuha yun, pero sobrang dami namang stocks dito nun, ng ganung laptop, mababa talaga na makukuha. Kasi may stock lang din sa kanila yun. Yes. Maabutan sila ng pagbaba ng price ng mga ganyan. Kasi bumababa rin kasi ang price ng mga laptop. Iba na pong stocks to, kaya minsan nagkakaiba talaga ng presyo. Yes. Diba? Pagdating naman sa presyo, pakita nyo lang po, yung screenshot nyo lang po yung presyong napanood nyo, then pakita nyo sa kanila. Malay nyo, may bigay din nila yung presyong nakita sa video. Posible. Tama naman. Ganun naman talaga. Eto naman, OLED ko yan na Steam Deck. Yes. Ang Steam Deck talaga ngayon, parang para sa akin talaga friendly user na, no? Yes. Pansin ko din, mas karamihan gumagamit niyang bata. Bakit? Click lang sila, okay na eh. Hindi siya tulad ng Windows na marami pang gagawin. Marami silang pwedeng magalaw. Dito kasi hindi, kung ano yung games lang. Kasi meron siyang tinatawag na gaming mode. Sa mga ganito, yes. Ito kasi magaan lang. Pag mga OLED, magaan lang din. Ito yung pinakamagaan na handheld na nahawakan ko talaga. Tsaka tagang friendly user nga para sa bata kasi nga, lipat-lipat lang sila ng ganyan or punta lang sila rito, makikita na kaagad nila yung mga games nila. Kumbaga, hindi komplikado. Hindi komplikado, opo. Sobrang kunat ng battery. Battery nito. OLED version, masyado makunat na battery nito. Literal na gaming ka lang. Steam Deck pala Steam Deck talaga. Mas marami pa rin talagang kumuha ng Steam Deck. Ayan So, magkakaiba kasi tayo eh. Like for example, ikaw pwede ka pala pang trabaho. Yung mga iba na pakita namin sa'yo. Pero kung gusto mo lang more on games ka lang, dito ka pala sa Steam Deck. Yes, tama naman sa Steam Deck talaga. Kung sanay ka naman sa Windows, sige, mag-Windows ka, di ba? Pwede mo kasing gamitin pang trabaho yun. Although meron naman tong parang PC rin din to. Pero yung yung OS niya, Linux. Linux yung OS niya. Buwas sa bumili kayo ng mga ganyang Steam Deck, automatic din naman, nililibre na nila yung games. Yes, libre na talaga. yung games. Yung price range nga pala neto kaya, nasa magkano mo siya? Ito, meron tayong variant sa OLED na 512, 1TB, 2TB. So, nagpa-price mo sa pinakamura namin dito, 31,000. May games na siya. May games na siya. Yung price range yun mapang sa. Hindi na natin komplikaduhin. Mas maganda kung gusto nyo malaman lahat ng presyo, meron po silang Facebook page dyan na pwede kayo mag-message, pwede po kayo mag-inquire. Para sa ganun, lahat ng katanungan na gusto nyo may tanong, masasagot po nila mismo doon. May brand new din naman tayo, 1TB. 1TB. Ito yung pinakamurang gaming handheld. Yes. Steam Deck LCD. LCD. Ito yung unang nilabas talaga ng Steam. So, pag sinabi may LCD type, hindi siya OLED. Mas maganda kasi yung resolution na yung tingkad ng kulay na OLED. Pag sinabi mo kasi OLED, black is black. Hindi mapusyaw yung pagka-black niya. Talagang black talaga. Yun nga, tamang laro lang, okay na to eh. Yung mga ganito. Kasi maganda rin naman talaga yung screen niya. Nasanay ka naman sa mga 60 Hz? Oo, tama. Ito, 60 Hz to. Yung OLED, 90 Hz naman siya. So, 60 Hz naman karamihan talaga mga natin. Ang refresh rate ng mga games. Tsaka sa mga ganito, yung 60 Hz niya na gaming handheld na to, hindi mo naman siya mararamdaman yung pagkaka 60 Hz niya. Kasi depende rin kasi yan sa games yung paglalaro, nakadepende sa games yung battery, yung kain ng battery. Yes, tama, diba? Pag AAA yung yung nilalaro mo, mabilis lang siya malobat. Ganyan naman yung parang sa cellphone lang din. Mararamdaman mo lang din naman yung mataas ang refresh rate kapag nag-online ka. Online games ka, yung mga Dota, ganyan. Pero pagka offline lang, usually naglalaro lang yan sa 60 Hz talaga. Ito yung pinakamurang mabibili nyo na gaming handheld na PC games. Yes. Yeah. So pagdating sa presyo niyan, ano ba yung mga variant na available? Sa ngayon, meron tayong variant dito, 512, pinakamababa. Tapos pinakamataas, 2TB. Presyo nito? Siguro nag-range to sa namin price hanggang 22,000 mataas. Legit to kasi last time, pinaka-last na video, parang 27, 26. Yes,
Pero ngayon, mas bumaba pa pala yung presyo ngayon ng Steam Deck na to. Complete setup na yun, naka-ano na yan. May games na siya, tapos pwede pa natin dagdagan ng games kung may kaya pa ba ng storage, or pwede natin palitan yung mga games na ayaw nyo kung ano dito na nakalagay. Pagdating naman sa previous, sa mga to meron yan. Una-una, nagbibigay kami ng One Piece cards, yung mga gusto mo, yung mahilig sa mga One Piece. One Piece card. Dito naman mga pans, mas nabili mo rito yung mga gaming handle na pinakita natin. Ito yung mga games sila na pagpipilian nyo. Pili lang kayo dito kung ano yung papadownload nyo or ipapalagay nyo. Ayan, sobrang dami ng mga yan. Marami kayong choices dito. Actually, hindi na updated yan. May mga bago na tayong games. Yeah, may mga bagong games. Kayo na lang pong magsabi sa kanila kung ano man yung games, di ba? Punta lang kayo dito sa mismong Bake Game Shop dito sa Tianggian nila. Pero meron tayong papakita pa. Ito yung mga Nintendo Switch. Yes. Nintendo Switch version 2. Version 2. Okay, sa version 2, ano ba yung mga posible pa nilang pwedeng malaro dyan? Version 2, Lite, version 2, tsaka sa OLED. Pare-pares lang naman mga games niyan. Pare-pares lang naman sila. Dito, tsaka sa OLED, ang pinagkaiba nila, display lang. Display lang talaga. Halos wala naman pinagkaiba rin talaga. Pinagkaiba lang talaga dito is yung kickstand niya, medyo okay na. Ito may kickstand naman, ito ganda lang. Maliit lang. Ito kasi OLED na to pag ganito. May mga nagtatanong kasi kuya, especially sa B2 or B1, may pwede na silang modify. Yes, pwede na yan. Ayan. Kasi hindi ba kasi ayaw gumamit ng mga legit na games talaga na bibili. May cartridge. Ayaw nila lang mag-ganun. Gusto nila more on games na lang ilalagay. So pwede po yun. Kaiba po yung presyo nun. Ito yung version 2 may games na to. Ito naman is, itong B2 na to is mayroon na siyang games. Yes. Full of games na. Yes. Sa mga games naman ito, wala namang problema. Pwede natin dagdagan din. Parang Steam Deck din siya. So mamimili na kayo. Mga bago na yun, mga NBA 2K26 na yan. Lagyan natin pwede dito. pa dyan? Yes, pwede. Tapos yung bagong labas ngayon na Pokemon ZA, yan. Meron na rin yan. Little Nightmares 3, Hollow Knight, na Silk Song. Andiyan na. Yung mga bago, maraming mga bago dito. Grabe, no? Parang depende na lang kasi sa quality na gusto mo eh. Kung gusto mo ng LCD pa, maliit yung screen, or mag-OLED ka, na malaki yung screen. Tama. Tsaka maganda yung display. Okay, dito sa OLED kuya, ano ba yung posible na pwede mo dito? Dito sa OLED naman, ang internal ito 64 gig. The rest na version is 32 gig. Pero hindi mo na makagagalaw yun kapag may SD card ka. Meron din naman tayong modified nito, meron hindi naman. And then mas malaking screen nito. Tsaka mas quality yung games. Yung games niya. Yes, yung display talaga niya. Tsaka mas ramdam mo kasi yung games kapag OLED talaga. Kasi yung mga games ng Switch, parang more on makulay sila eh. Makulay. Lalo yung Mario, yan. Diba? Sa Nintendo Switch kasi talaga, marami na rin kayo pwedeng pagpilian. Lalo na rin etong Nintendo Switch Lite. Ito naman yung compact na parang kahit sa mo talaga rin bit-bitin kasi liit lang. Liit lang eh. Pwede mo nga ang bulsa to hanggat maaari kasi ito yung mga talagang tamang laro lang talaga. Pampalipas oras lang din, as in compact lang siya, tamang laro lang. Gusto maglaruin talaga yung Ang hindi mo lang pwedeng laruin dito sa Lite is yung mga interaction games. Kasi hindi natatanggal yung controller niya. Unlike sa mga ganito is pwede kayo mag 2-player. Yes, pwede na. So, nag-remove na yung controller niya. 2-player na yan. Tsaka ito lang kagandahan sa Nintendo Switch na nagustuhan ko na pwede kayong mag 2-player. Unlike sa una natin pinakita, hindi sila pwede mag 2-player eh. Tama? Yes, tama. Diba? So parang sa akin, ito talaga yung pang family bonding. Pwede mo lang connect sa TV. Parang kahit ako din naman, kung sakaling ako rin naman, gusto ko mag-family bonding sa anak ko, mas pipiliin ko si Nintendo Switch. Kasi yung mga games talaga nito, pang family bonding talaga. Hindi masyadong mahirap laruin. Mga price range tayo dito sa Lite. 6,000 yung hindi modified. Okay. 9,000 sa modified siya. Yan. So, sa mga modified, depende na lang kasi yan kung ilang gig. Yes. 256 gig naman. 256 gig. Halos lahat to mga 256 gig. Yan. Dito din, price range niya. 12,500. Ano na rin siya? Modified. Modified na rin siya. Depende kasi yung mga pangsa. Tapos dito tayo sa OLED. Kasi karamihan ang hinahanap yung may modified na no? Oo. Karamihan talaga hinahanap mo yung puro modified na. Kasi hindi na sila. Ang online kasi may bayad eh. May bayad. May subscription ang pag mag-online kayo. Kung maglalaro, gusto maglaro lang naman talaga eh, di ba? Pero di ba delikado yun na hindi na mismo kung modified na? Pag modified, hindi naman. Stable naman ang modified. As lang na wag mo lang, unang-unang bawal din talaga i-connect sa internet na baka ma-update yung system software. Okay. Once na ma-update kasi system software nito, wala, hindi mo malalaro na yung games nun. So ayun, tama, magko-corrupt din siya. So, wala lang, stack up lang siya talagang nandun lang yung icon ng games tapos hindi mo siya malalaro. Mapa-jailbreak mo na
na naman yun. Yung price range ng ganyan. Dito naman sa OLED, ang price range dito is 11,000. Tapos sa jailbreak po, 15,000. Yan. So, depende pa rin yun ha. Nakadepende pa rin yun. Sa depende. Basta kayo na lang din na maipag-usap. Posible, yun na yung presyo. Posibleng bumaba pa yun. Depende. Basta kayo na talaga makipag-usap kay Yuri. Magmesa lang kayo or kaya dayuhin nyo lang sila dito sa mismong Tianggian. So, isa naman to sa mga pinupuntahan natin dito. Kung naghahanap na naman kayo ng mga gaming handheld na mababa sa presyo, sulit sa presyo, basta kayo na bahalang makipag-usap kay Yuri kung ano ba yung mas prepare nyo. Tanungin na lang sila kung saan nyo gagamitin. Pwede siyang mag-repair sa inyo. Tama. Hindi naman puro cash tayo ito. Meron tayong credit card, G-Gives, Skyro, tumatanggap na rin tayo. Oh, nice. Home credit. Yun, handaan nyo na nga talagang pang-deposit talaga. Yan. Home credit tsaka Skyro. So, G-Gives din nata meron na din natang deposit eh. G-Gives, meron na rin. So, not bad So, sa lahat ng interesado mag-installment ng gaming handheld, available na yan dito. So, pipili ka na lang kung ano mas prepare mo, kung gusto mo maghulugan. Yan, kung gusto nyo rin magpa-deliver, pwede rin naman yan. Available din sa kanila. Nationwide, LBC, dito sa within Metro Manila, available din. Meron silang personal rider na anytime na pwede nyong i-check. Hanapin nyo si Kuya Yuri dito at siyempre nag-iisang Jake Cyrus sa kumanta ng Pyramid. Ay, Pyramid, Charis na. So maraming salamat siyempre sa pagsama at pagsuporta. At dito kay Kuya Yuri, hanapin nyo sa Beck Game Shop. Isa sa mga legit yan dito guys. Tuturuan kayo hanggat pwede kayong turuan. Yes, tinuturo namin yan paano pagdagdag ng games para hindi kayo balik-balik dito kung may PC naman kayo. Kasi ako, tinuruan niya ako eh. Thank you kaya. Yun. Thank you, Sir Riz.